Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 5. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 9 versikulo 18 hanggang 29, Genesis Kapitulo 10, Genesis Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 9. Ang mga anak ni Noe na lumabas sa arka ay sina Sem, Ham at Japhet. At si Ham ay ama ni Canaan. Ito ang tatlong anak ni Noe, at mula sa mga ito dumami ang tao sa buong mundo. Nagsimulang maging magsasaka si Noe, at nagtanim siya ng ubasan. Ang mga anak ni Noe na lumabas sa arka ay sina Sem, Ham at Japhet. At si Ham ay ama ni Canaan. Ito ang tatlong anak ni Noe, at mula sa mga ito dumami ang tao sa buong mundo. Nagsimulang maging magsasaka si Noe, at nagtanim siya ng ubasan. Uminom siya ng kaunting alak at nalasing. Siya ay nakahigang walang damit sa kanyang tolda. Pagkatapos si Ham, na ama ni Canaan, ay nakita ang kahubero ng kanyang ama at sinabi ito sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Kaya kumuha si Sem at Japhet ng damit at inilagay ito sa parehong balikat nila, at patalikod na lumakad at tinakpan ang kahubero ng kanilang ama. Ang kanilang mga mukha ay lumihis sa ibang direksyon, kaya hindi nila nakita ang kahubero ng kanilang ama. Nang nagising si Noe mula sa kanyang kalasinggan, nalaman niya kung ano ang ginawa ng kanyang bunsong anak na lalaki sa kanya. Kaya sinabi niya, sampin si Canaan. Maging isang lingkod sana siya sa mga lingkod ng kanyang mga kapatid. Sinabi rin niya, nawa si Yahweh, ang Diyos ni Shem, ay pagpalain at nawa si Canaan ay kanyang maging lingkod. Palawakin nawa ng Diyos si Japhet, at hayaan siyang gumawa ng kanyang tahanan sa mga tolda ni Shem. Maging alipin nawa niya si Canaan. Matapos ang baha, nabuhay si Noe ng 350 taon. Nabuhay si Noe sa loob ng 950 taon, at siya ay namatay. Ito ang mga kaapo-apuhan ng mga anak na lalaki ni Noe, iyon ay, sina Sem, Ham at Japhet. Nagkaanak sila ng mga lalaki pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech at Tires. Ang mga anak na lalaki ni Gomer ay sina Askenaz, Rafat, Tag-Arma. Ang mga anak na lalaki ni Jovan ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Dodanim. Mula sa mga ito humiwalay ang mga taong taga-baybay dagat at umalis papunta sa kani-kanilang mga lupain, bawat isa ay may sariling wika, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa kanilang mga bansa. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cus, Mizraim, Put, at Canaan. Ang mga anak na lalaki ni Cus ay sina Siba, Havilah, Sabta, Rama at Sabteka. Ang mga anak na lalaki ni Rama ay sina Sheba at Diden. Si Cus ang naging ama ni Nimrod, ang naging kauna-unahang manlulupig sa mundo. Siya ay isang mahusay na mangangaso sa harapan ni Yahweh. Kaya ang mga ito'y sinabi, tulad ni Nimrod, na mahusay na mangangaso sa harapan ni Yahweh. Ang naunang mga sentro ng kanyang kaharian ay ang Babel, Erek, Akkad at Kalni, sa lupain ng Sinir. Mula sa lupaing iyon siya ay pumunta sa Assyria at tinatag ang Nineve, Rehoboth-ir, Cail, at Rezin, na nasa pagitan ng Nineve at Cail. Ito ay malaking lungsod. Si Mizraim ang naging ama ng mga Ludites, mga Anamites, mga Lehabites, mga Naphthalites, ng mga Pathrusites, mga Kaslaites, kung kanino nagmula ang mga Filisteo, at mga Caphtorites. Si Canaan ang naging ama ni Sidon, na kanyang panganay, at ni Heth. Gayon din ng mga Jebuso, ng mga Amoaryo, ng mga Gergesea, ng mga Havita, ng mga Ereseo, ng mga Sineo, ng mga Arvadeo, ng mga Zimaaryo at ng mga Hameteo. Pagkatapos kumalat ang mga angka ng mga Kananiyo. Ang hangganan ng mga Kananiyo ay mula sa Sidon, sa direksyon ng Gerar, hanggang sa Gaza, at habang ang isa ay patungong Sodoma, Gomora, Adma, at Zeboim, hanggang sa Lasha. Ito ang mga anak na lalaki ni Ham, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa kanilang mga wika, sa kanilang mga lupain, at sa kanilang mga bansa. Nagkaanak din ng mga lalaki si Sem, ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Japhet.
Si Sem din ang ninuno ng lahat ng tao sa Eber. Ang mga anak na lalaki ni Sem ay sina Elam, Asher, Arphaxad, Lod, at Aram. Ang mga anak na lalaki ni Aram ay sina Uz, Hul, Gether, at Meshech. Si Arphaxad ang naging ama ni Sheila, at si Sheila ang naging ama ni Eber. Si Eber ay may 2 anak na lalaki. Ang pangalan ng isa ay Peleg dahil sa kanyang panahon nahati ang mundo. Ang pangalan ng kanyang lalaking kapatid ay Joktan. Si Joktan ang naging ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Had-Orem, Uzel, Dikla, Obol, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah, at Jobab. Ang lahat ng mga ito ay anak ni Joktan. Ang kanilang nasasakupan ay mula sa Mesha hanggang sa Sefer, ang bundok ng silangan. Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kanilang mga angkan at sa kanilang mga wika, sa kanilang mga lupain, ayon sa kanilang mga bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak na lalaki ni Noe, ayon sa kanilang mga tala ng angkan, ng kanilang mga bansa. Mula sa mga ito nagkahiwalay ang mga bansa at kumalat sa mundo matapos ang baha. Ngayon ang buong mundo ay gumagamit ng iisang wika at parehong mga salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at doon sila nanirahan. Sinabi nila sa isa't isa, "Halik kayo, gumawa tayo ng mga laryo at lutuin nating mabuti." Laryo ang gamit nila sa halip na bato at alkaitran bilang semento. Sinabi nila, "Halik kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore para sa atin kung saan ang tuktok ay aabot hanggang langit, at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Kung hindi natin gagawin ito, magkakawatak-watak tayo sa buong mundo." Kaya bumaba si Yahweh para tingnan ang lungsod at ang toreng itinayo ng mga kaapo-apuhan ni Adan. Sinabi ni Yahweh, "Tingnan ninyo, sila ay iisang bayan na may iisang wika, at sinisimulan nilang gawin ito. Hindi magtatagal lahat ng gusto nilang gawin ay hindi na magiging imposible para sa kanila. Halik kayo, bumaba tayo at lituhin natin ang kanilang wika roon, para hindi nila maintindihan ang isa't isa." Kaya ikinalat sila ni Yahweh mula roon tungo sa lahat ng dako ng mundo at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Kaya, pinangalanan itong Babel, dahil doon ito ni Yahweh ang wika ng buong mundo at mula roon ikinalat sila ni Yahweh sa iba't ibang dako ng mundo. Sinabi ni Yahweh, "Tingnan ninyo, sila ay iisang bayan na may iisang wika, at sinisimulan nilang gawin ito. Hindi magtatagal lahat ng gusto nilang gawin ay hindi na magiging imposible para sa kanila. Halik kayo, bumaba tayo at lituhin natin ang kanilang wika roon, para hindi nila maintindihan ang isa't isa." Kaya ikinalat sila ni Yahweh mula roon tungo sa lahat ng dako ng mundo at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Kaya, pinangalanan itong Babel, dahil doon ito ni Yahweh ang wika ng buong mundo at mula roon ikinalat sila ni Yahweh sa iba't ibang dako ng mundo. Bagong tipan. Matthew 23 minuto pasado alas 4:25, Matthew 5:1-20. Nilaibat ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, ipinang-aral niya ang ebanghelyo ng kaharian, pinapagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong Syria at dinala ng mga tao sa kanya ang lahat ng mga may sakit, may iba't ibang uri ng karamdaman at sakit, ang mga sinaniban ng mga demonyo, lahat ng epileptiko at paralisado, pinagaling sila ni Jesus. Maraming tao ang sumunod kay Jesus mula sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem at Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Nilaibat ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, ipinang-aral niya ang ebanghelyo ng kaharian, pinapagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong Syria at dinala ng mga tao sa kanya ang lahat ng mga may sakit, may iba't ibang uri ng karamdaman at sakit, ang mga sinaniban ng mga demonyo, lahat ng epileptiko at paralisado, pinagaling sila ni Jesus.
Maraming tao ang sumunod kay Jesus mula sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem at Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Noong nakita ni Jesus ang maraming tao, umakyat siya sa bundok. Nang makaupo na siya, lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Nagsalita siya at tinuruan sila na sinasabi, "Pinagpala ang mahihirap sa espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat sila ay aaliwin. Pinagpala ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang mundo. Pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Pinagpala ang may pusong dalisay, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga mapagpayapa, sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig alang-alang sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Pinagpala kayo kung inaalipusta kayo at inuusig ng mga tao o pagsalitaan ng lahat ng uri ng mga masasamang bagay na pawang mga kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at labis na magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sapagkat sa ganitong paraan inusig ng mga tao ang mga propetang nabuhay noon bago pa kayo. Kayo ang asin ng mundo. Ngunit kung nawala ang lasa ng asin, paano muling maibabalik ang alat nito? Wala na itong pakinabang pa kundi itapon at tapak-tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng mundo. Ang lungsod na nakatayo sa isang burol ay hindi may tatago. Ni hindi nagsisindi ang mga tao ng lampara at ilagay sa loob ng basket, bagkus sa isang patungan ng ilawan, at magliliwanag ito sa lahat ng nasa bahay. Hayaan ninyong magliwanag ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao sa paraang makikita nila ang inyong mga mabubuting gawa at papurihin ang inyong amang nasa langit. Huwag ninyong isipin na pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako hindi upang sirain ang mga ito kundi upang ito ay tuparin. Sapagkat totoo itong sinasabi ko sa inyo, hanggang hindi lilipas ang langit at lupa, wala ni isang tuldok o kudlit man ang mawawala sa kautusan, hanggang sa ang lahat ng mga bagay ay maganap. Kung gayon, sino man ang lalabag ng kahit isa sa kaliit-liitan sa mga kautosang ito at nagtuturo sa iba na gawin ang paglabag nito ay tatawaging pinakahamak sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumyupad sa mga ito at itinuturo sa iba na tupariin ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hanggat hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariso, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Mga awit, Psalm 4 is the 1-8. Tumugon ka kapag ako ay nananawagan, Diyos ng aking katuwiran, bigyan mo ako ng silid kapag ako ay napapalibutan. Kawan mo ako at makinig ka sa aking panalangin. Kayong mga tao, gaano ninyo katagal papalitan ng aking karangalan ng kahihiyan? Gaano ninyo katagal mamahalin ng mga walang halaga at maghahangad ng mga kasinungalingan? Pero alamin ninyo na hinihiwalay ni Yahweh ang mga makadiyos para sa kanyang sarili. Didinig si Yahweh kapag tumatawag ako sa kanya. Manginig kayo sa takot, pero huwag kayong magkasala. Magnilay-nilay sa inyong puso sa inyong higaan at manahimik. Ihandog ang mga alay ng katwiran at ilagay ang inyong tiwala kay Yahweh. Maraming nagsasabi, sino ang magpapakita ng anumang kabutihan sa atin? Yahweh, itaas mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin. Binigyan mo ang aking puso ng higit na kagalakan kaysa sa iba tuwing sumasagana ang kanilang mga butil at bagong alak. Sa kapayapaan, ako ay hihiga at matutulog dahil tanging ikaw, Yahweh, ang nagal iligtas at nagpapatiwasay sa akin. Mapagmahal na Ama, tinawag mo si Abraham na iwanan ang lahat at magtiwala sa iyong mga pangako, at tinatawag mo kami na sumunod sa iyong anak nang may parehong radikal na pananampalataya. Habang kami ay nakikinig sa mga beatitudes at natututo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pinagpala sa iyong kaharian, baguhin mo ang aming mga puso upang ipakita ang iyong katangian. Tulungan mo kaming maging tagapamayapa, magutom sa katwiran, at magmahal sa aming mga kaaway tulad ng iyong pagmamahal sa amin.
Nawa ang iyong salita ay gabay sa aming mga hakbang at ang iyong espiritu ay bigyan ng kapangyarihan ang aming patuto. Nawa ang lahat ng aming ginagawa ay magdala ng karangalan kay Jesu Kristo, aming Panginoon at Hari. Amen.